laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa, mga kababayay napapainda. Yeah, yeah. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hey! Hello! And hi! Shoutout sa lahat ng mga magaganda at mga gwapong viewers natin dito, syempre, sa Kalingap. One Kalingap, One Family. Yan ang katagang sinabi ni Kalingap Rap na isa ding direktor dito sa Kalingap na nagpapa-viral at the same time napasama sa most viewed vloggers in the Philippines. At syempre guys, bago tayo magsimula, shoutout muna natin syempre ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang na dapat nating respetuhin, ipagtanggol, depensahan at gawing inspirasyon lalo na sa pagtulong sa mahihirap. Pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy. At syempre gusto ko ni shoutout Ate Edna Vlogs at always support sa kanya mga live, upload at syempre always respect dahil asawa yan ng founder. At tawagin natin i-bash guys kung maaari, no? Sana po mawala na yung mga ganyan. Lalo na tayo ay nasa Kalingap, hindi tayo magkakaaway guys. Tayo ay magkakapamilya. Anyway guys, medyo controversial. Nang mabuting Diyos na Medyo controversial ang ating ano ngayon guys, video reaction. At ito na nga ano, yung live ni Kuya Bal ay talaga nagimbal. Nagimbal, especially itong mga social community. At talaga namang ay grabe talaga ang bawat pangyayari. So alamin natin guys ang magiging sagot dito ni Daddy Donut. Sasagutin ko lang ang maling impormasyon. Ngayon guys, mag-react po tayo para ano tayo guys, updated tayo at syempre makita ng mga viewers at syempre sa mga viewers natin, baka yung iba dito hindi nila narinig tong live ni Daddy Donut. So i-react po natin to at syempre guys, hindi naman tayo magsalita lang dito ng mga pambabalahura. Hindi naman tayo tulad ng iba na nababalahura. Minsan sinasabihan pa ng gago. Hindi mo, charity vlogger yan. Matino naman yung tao, sasabihan mo ng gago. Dapat dun mag-i-unsubscribe nyo yung mga ganun. Huwag nyo i-follow guys. Saka mag-ingat kayo sa mga ano guys. Alam nyo guys, totally guys, mag-ingat-ingat kayo sa mga paligid. Hindi lahat na nakikita nyo dapat yung paniwalaan. Hindi lahat na napapakinggan nyo dapat yung pakikinggan. No? Mag-ingat po kayo lalo sa mga GGGC. Ay, kaya tuloy, alam mo, kaya nagkakaproblema dahil sa mga marites ng pati. Anyway, hindi ko na papatagalan. At painggan natin guys ang sagot ni Daddy Donut. Play natin to guys. Shout out pala kay Daddy Donut. Belated happy birthday. Lang ho dito is yung regarding sa pagiging ako daw yung leader ng magpapabagsak kay Ruel. So, lumalabas dito, may nagsasabi na si Daddy Donut yung leader. Eh, grabe naman yun. Wag naman ganun, guys. Bakit naman kayo ganon? Sobra. Sa pagbabawal na pumunta ang staff ni Ruel sa bahay. Mabigat na paratang yung Daddy Donut. Actually, guys, mabigat. Mabigat na mabigat. Mabigat pa sa ano? Sa pagmumukha ni Roslyn. No, mabigat na paratang yung guys. Lalo sa side ni Daddy Donut, guys. Sino ba namang guys, ito ganito lang na logic. Sino ba namang sira ang tuktok na pamangkin mo paghihiwalay mo kay Ruel of Malala? Pamangkin mo 'yun eh. Di ba niya yun pa lang guys, dun pa lang tapos na usapan. Ano? Pero hindi ko alam guys, ngayon ko nalalaman na si Daddy Donut pala ang lumilitaw na ang leader ng leader ng tatlong bibe.
Leader ng ano guys, itong grupo nga na magpapabaksak daw sa Rochelle. Grabe, tigis na. Matuloy natin. Pero yung kay Titay, hindi ko ho yun itatouch kasi wala akong personal knowledge doon. No? Ano yung kay Titay, Daddy Donut? Hindi ko alam yun ha. Grabe, wala akong idea guys. Ay, nakatuloy natin. Ulitin ko, ang itatapi ko lang dito, Oh, ayun pong paratang na ako ang leader now, ng grupo na magpapabagsak kay Ruel at matindi guys. ako din daw yung nagbabawal na pumunta dito ang staff ni Ruel. Ako Ay, grabe talaga guys. Alam nyo guys ako, saludo ko dito kay Daddy Donut. Why? Hindi niya na pinalipas. Talagang ni Richada niya agad. Sinagot niya agad. Ang bilis, 'di ba? Sa iba diyan, talaga ay, naku, anong gagawin natin? Boss na ako sasagot. Pero si Daddy Donut sinagot niya. At kailangan niya 'tong gawin, guys. Tandaan niyo guys ha, baka sabihin na iba, wag niyo na pong itapik 'yan. Maano na naman ng Rochelle. Ano kayo? Mas maganda nga sinasabi ni Daddy Donut niya, kung magtatahimik yan, edi lalong lalala. Sasabihin ng mga tanga. O, kita mo si Daddy Donut di sumasalita. Kasi totoo. O, di ba? That's why si Daddy Donut, kailangan niya magsalita. Tsaka huwag niyong pigilan yung tao magsalita. At huwag sabihin, kasi madadamay naman ng Rochelle. Hindi. Madadamay lang naman ng Rochelle sa makikitid ng utak. Papabayaan ni Daddy Donut to at di siya magsasalita, masisira hindi lang siya masisira, pati Morales family. Ang pinag-uusapan dito guys, compound ng Morales family. Di ba? Kaya that's why ako sa akin, okay sa akin sumagot si Daddy Donut. Siyempre to educate at the same time, to defend himself. Kawawa naman yung tao, hindi siya magsasalita. Di ba? Yun lang yun. hindi ko itatanggi. Pagka sinabi ko. No? Okay, Daddy Donut, Ito, go! simulan natin. Sige! Excited na Isang ako. umaga, Mm. isang umaga, Oh, may bisitang dumating. bisitang May bisitang dumating. Sila Okay. Tita Charita Mangaring. Tama ba pa de? Tita, Charing? Sila Tita Charita yon, Mangaring. Hindi, Mangaring. yung ano. Wala. Oh, yan. I don't know kung tama ako, sila Tita Charita Mangaring. Okay. Kagigising ko lang nun. Bigla akong sinalubong ni Kuya Brooks. Oh. Sabi sa akin ni Kuya Brooks, Oh. Donut, halika. Hindi. Eto, totohanan to ha. Oh. Sa pagtawag niya sa akin ng Donut, ramdam ko na may galit siya. Oh. Kasi Kung tama naman si doon, may galit si si Kuya Brooks. Siyempre normal naman, baka nakarating nga kay Kuya Brooks yung ganung balita. Sino ba namang tito ang di magagalit? Pamangkin mo yung na dito guys, ang nababanggit. Natural na magalit si Kuya Brooks. Pero sa akin, nakigets ko agad yun, no? Normal lang na magalit si Kuya Brooks yun. Kasi nga, may info. May marites na nag-info. Tuloy muna natin. si Donut na lang eh. Kumbaga, pwede niya akong tawagin sa first name ko. Pero yung Donut na lang, parang ramdam ko na may pinipigil si Kuya Brooks. Tama naman. Ha? Sabi ko, ano yung Kuya Brooks? Sabi niya, tatapatin kita. Sagutin mo rin ako ng totoo. Sige, Sabi ko, sige, sasagutin kita ng totoo. Mm. Totoo bang pababagsakin ng grupo nyo si Roel? Sabi, eto lang naman yung tanong ko sa kanya. Kuya Brooks, saan mo nakuha ang informasyon na yan? Eto ang sagot ni Kuya Brooks. Sa kubo. Ha? Sa kubo. Sa kubo niya nakuha yung information. Ay, matindi to guys. Medyo medyo mabigat to. Ituloy mo na natin to ha. Unang tanong ko kay Kuya Brooks, Unang tanong. sino ba ang nasa kubo? Diba? Imposible namang siraan kami ng pamilya ni Roel. Oh, tama. Ang ganda, Talagang inano din ni Kuya, ni Daddy Donut na imposible ang pamilya. So, in-exclude na talaga niya. Siyempre naman, sino ba namang magsisira kay Daddy Donut doon? Kay tito yan ni Rachel. Okay? Alisin natin yung portion na ang matubang family ang may pipakana. Okay? Kasi hindi lang naman ang matubang nandun sa kubo. Okay? Ilano natin yan. Okay, tuloy natin Daddy Donut. Ba?
Imposible. Imposibleng siraan din kami ni Ruel. Okay. 'Di ba? Pangalawang tanong ko. Sino ba ang mga pumupunta sa kubo? I-analyze nyo sino ba ang mga pumupunta sa kubo? At sino ba ang mga pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo, na pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo? Teka lang, dandan, nalilito ako eh. Ulitin ang business Daddy Donut eh. Pumunta doon sa kubo. Ulitin natin guys. Kubo. Mm. Diba? Imposible namang siraan kami ng pamilya ni Ruel. Tama. Ba? Imposible. Imposibleng siraan din kami ni Ruel. Exactly. 'Di ba? Pangalawang tanong ko, Oh. sino ba ang mga pumupunta sa kubo? Yan. Yun magandang tanong. Sino ba ang pumupunta sa kubo? Okay, tuloy natin. I-analyze nyo sino Okay, ba ang mga pumupunta sa kubo? Sige, Daddy D. At sino ba ang mga pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo, na pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo? Ay, grabe ya, Daddy Donut. Sino ba yon? Hindi mo na magbabanggit. Baka mapagkamalian ako. Okay, alam ko na kuya, Daddy Donut. Sige. I-analyze nyo yung tanong ko. Yan yung logic. Wow. Yan yung logic. Yun yung logic daw. Ngayon, ganito yon. Parang, Sir Marzano, ano ba yung sinasabi ni Daddy Donut? Medyo nalilito ako. Ako nga, nalilito din ako ng konti, ano? Joke lang, guys. Pero may point dito si Daddy Donut. Ito yung logic, sabi niya. Ngayon, yung information na nakuha ni Kuya Brooks, na kaya siya nagagalit, no? At nakarating kay Kuya Bal, kaya nga na-live to. Parang sinasabi dito ni Daddy Donut, kanino galing yung information? Kaya lumalabas yung information na yon ay galing sa kubo ni Ruel o Palalag. Di ba? Ngayon, in-exclude agad ni Daddy Donut yung family Matubang. Kasi imposible naman yun ang maninira, di ba? So, siyempre, hindi labas na yon. Ngayon, sabi ni Daddy Donut, kung galing sa kubo yan, no, yung information na yan, sino ba ang pupunta sa family Morales, sa bahay sa compound ng Morales family, na pupunta din sa kubo, na pupunta din sa family Morales, na pupunta din sa kubo? Kung nakukuha nyo guys, ibig sabihin, sino yung paghihinalaan ninyo na nagsabi? Kung nag-iisip ka, basta as long as pupunta dun sa Morales compound, tapos pupunta din sa compound ng sa kubo ni Ruel of Malalag, sila yung suspect. Nasa kanila yung suspect. Okay guys binibigyan ko lang ng info. So, ikukuling naman ako ni Daddy Donut kung mali ako. No, 'di ba guys, 'di ba? Pero yung ganun yung unawa ko kasi dun sa live ni Kuya Bal, lumalabas meron taga Metro Manila. So nagulat din ako, tapos merong kapitbahay daw. No? So siguro hindi lang mabanggit ni Kuya Bal, I don't know guys, pero based dun sa live ni Kuya Bal, ganun yung pagkakaunawa ko. Pero dito lumalabas parang sinasabi ni Daddy Donut, sino nga ba ang nagbigay ng info? So yung pupunta sa kanila at pupunta din sa kubo. So sa akin, there's a higher chance na ganun nga, no? Kasi sila naman nakakaalam dun sa nangyari sa compound nila Rachel, nangyari din sa compound nila Ruel. Okay, so tuloy muna natin to guys. Logic. Sino ang pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo, na pumupunta sa amin na pumupunta sa kubo? Okay, gets ko Saan na. ako? Sabi ko kay Kuya Brooks, yun lang din naman, gusto mo ako ng tapatan, in-drop mo. Oh, Hindi niya man in-drop sa akin, kasi tapatan lang naman eh. tama. Diba? Tapatan lang ng usapan. Ganun lang naman. Tapatan. O eto. Pangalawa. Pangalawa. Sabi, pinagbabawalan ko na pumunta ang staff ni Ruel. Ayan. So, ito mabigat na ano guys yan. As in, mabigat yan. Mas mabigat pa yun sa pansit luglug pag kinain mo. Ay, nakano si Daddy. Guys, totoo to, mabigat na paratang yan. Aaminin ko, oo. Pero hindi lahat. Oh! Ang tapang ni Daddy Donut dito. Iba't si Daddy Donut. Ulitin natin guys ha. Oh. Sabi, pinagbabawalan ko na pumunta ang staff ni Ruel. Aaminin ko, oo. So, oo ang sagot ni Daddy Donut. Ibig sabihin, aminado siya na sinabi niya yun. Pero pag sinabing staff ni Ruel, lahat yun eh. Pero sabi ni Daddy Donut dito,
siya ang may sabi nun, pero hindi lahat. Hindi lahat ha. Malinaw yung guys ha. Pakinggan na, tuloy natin. Pero hindi lahat. Okay, so clear naman yun sa akin, hindi lahat. Okay, tuloy natin. Kasi last time nga di pinakita ko, si John Rivera tsaka si Kalinga Victor ata nagpunta dun sa dun sa bahay nila Rachel, 'di ba? Nung dumating yung lola niya, 'di ba? From dun sa probinsya. So, anyway, tuloy natin yun, guys. Hindi lahat. Hindi lahat. Okay. Ha? Hindi lahat. Bakit? Bakit nga? Sinong matutuwa sa isang tao? Ha? Sinong maitutuwa sa isang tao na pinapaansab ako? Ay, mali naman yung guys. Ito na yung sinasabi ko eh. Alam nyo guys, nakaka-relate to kay Daddy Donut eh. May ganyan din estilo sa akin eh. Pinapaansab ako. Ang masakit pa, kilala ko pa. Anak ng pating. Kaya yung mga nagsasalita sa akin yan, ang talikuran, sasabihin nyo kung kaibigan nyo ako. Kapag minalaman ako, magtago kayo sa palda ng nanay nyo. Wala akong ginawang mali, tapos sasabihin nyo sa akin, mag-unsub sa akin. Diba? Mag-unsub sa akin. Baka kayo masira. Magbago kayo. Anak ng pating. Kaya alam mo guys, nafe-feel ko din si Daddy Donut. Sino as a content creator? 'Di ba minsan tayo nagagalit tayo, meron tayong kinagagalitan, 'di ba? Pero hindi ko never ko kayo inutusan na mag-unsub. Nagagalit lang ako kasi issue ang pinag-uusapan. Walang personalan. Pinaghirapan ng tao yung kanyang subscribers, tapos ipupush nyo na, ay, unsub nyo yan si Marzano. 'Di ba napakawalang kwentang ganun yung tao, guys? Para saan to, guys? Opinion ko, napakawalang kwenta nun. Kumbaga, issue pinag-uusapan, bakit nyo idadama yung subscribers ko? Pag sinabi mong unsub, ay iba na yun. Personalan yan, tanga. Bala kayo kumontra sa akin. Pero real talk lang yung guys. Personalan yun eh. Subscriber, labas yan sa usapan. Issue ang natin, pag-usapan dito. Ngayon, kung totoo man, yung sinasabi ni Daddy Donut, no? Kung totoo man, na mayroong nagpapa-unsubscribe sa kanya, mali yan, guys. Lalo na, nasa Kalingap ka. Ano sabi ni Kalingap Rob? Sabi niya, sa Kalingap, di kami nagpapalayas dito. Oh. Ibig sabihin, hindi rin nila sinasabi na lalo si Kalingap Rob, never ko narinig yan, mag-unsubscribe na kayo dyan. Never, guys. Kahit ngayong umaway sa kanila, hindi ginawa yun eh. Di ba? Lalo pa kay Daddy Donut. I feel him, guys. Hindi dahil kinakampihan natin sa Daddy Donut. Labas, focus lang tayo sa issue. Walang personalan. Mali po yun. Kaya kayo, yung mga nasa GC na yan, kapag may narinig kayong ganyan, huwag niyo paniwalaan. Biriin mo, sana sabihin nyo, wag naman ganyan. Oo, tama, galit tayo kay Daddy Donut. Dapat ganun, guys. For example, galit kayo kay Daddy Donut. Nasa GC kayo. Kahit galit tayo kay Daddy Donut, huwag nyo naman sabihin na mag-unsubscribe. Mali naman yan. Personalan yan. Diba? Ganun yung guys. Pag ganun ang tao, nagpapa-unsub. Walang yayan. Diba? Not unless talaga masamang tao. Pwede pa talaga. Pero matinong tao, ba't nyo sasabihin nyo? Diba? Pero guys, kasi ang logic doon, personalan masyado pag unsubscribe. Wag. No. Pwede ba, wag nyo na lang panoorin, pwede pa eh. Pero para mag-subscribe, unsubscribe kayo, medyo personalan guys. Ramdam ko si Daddy Donut, kaya naman pala nagagalit siya. Tuloy mo na natin to. Nakaka-relate lang ako guys, tuloy natin. Na hindi ako pinasusuportahan. Tignan nyo, hindi nyo pa pinapasuportahan. Ay, grabe, nak ng pateng. Sino ba yan, Daddy Donut? Plastikan pag magkaharap? Matindi yan Ang lupit ng binuga mo ngayon Medyo nabibigla ako. Sagutin nyo muna. Ako ba sasagot? Si Victor nakakapunta. Si Victor nakakapunta nga, tama. Justin nakakapunta. Kanina kausap ko sila Justin. Actually, nung isang Justin. nung isang gabi. Nung isang araw yata. Pumunta si Dodog tsaka si Justin. So ibig sabihin okay si Kalinga Victor, okay si Justin. So mawawalan sila sa suspect ko. Okay, tuloy natin to. Nagkwentuhan pa kami. Sige Daddy Donut. Sabi ko kay Dodong, halika do. May May nangsisira na naman sa'yo
Nagkakalat daw sa GC ito. Sabi ko, ano dong, gusto mo birahin ko? Oh. Kasi pangit yun eh. Pangit. Ang turing ko kay Dodong pamangkin na. Ba't ko pababagsakin yan? Okay. Diba? Ang tanong ko, bakit ako pinapaansa? Bakit ako hindi pinapasuportahan? Anong problema? Anong ginawa ko? Anong personal na galit? Anong personal na pakasalanan ko? Ba? Kung walang kasalanan, napakasimple, pumunta sa bahay, kausapin ako. Alam na naman niya eh. Nagpaparinig na ako sa dami kong live eh. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Gusto niyo yung katotohanan, diba? Pero hindi si Daddy Donut ang founder kasi wala namang grupo na magpapabagsak kay Rochelle, kay Rachel at kay Ruel. Actually, paano masasabing may grupo ditong magpapabagsak kay Rachel, kay Ruel? Eh, pinayagan nga na sumama sa Davao eh. Diba? Yun yung balita ko. At hindi ako nakikialam dyan. Desisyon. Oh, di ba? Tama naman si Daddy Donut doon, guys. Ako, guys, hindi guys kinakampihan, no? Malinaw to kasi alam niyo bakit. Kasi sabi niya, kung siya, galit siya sa Rochelle, bakit matutuloy yung sa Davao? Tama naman yun, guys. Logically speaking, agree naman ako doon. Kung disagree siya, at tito siya, guys, eh. Sino ba naman, kahit sabihin na natin na si Rachel ay legal age, nasa legal age na, sino ba naman papayag, kahit naman si Tatay Ray, kahit sabihin na natin, nandiyan si Tatay Rayson, still, guys, pero parang say ang tito, no? Syempre, kung tito, kunwari, di ba, babae yun, di ba? So, kung siya ay against talaga, hindi na hindi yun papayag, 'di ba? Hindi yung papayag si Daddy Donut na ganoon. Pero syempre, nakita naman natin dito na napaka-supportive niya sa Rochelle. So yun lang, guys, logic lang eh. 'Di ba? So doon pa lang hindi mo na mapag-iisipan si Daddy Donut na gusto niya pabaksakin ng Rochelle. Tuloy natin. Niya ni Kuya. Diba? Yun lang yung tanong ko dyan. Bakit? Masama sa loob ko yun. Masama sa loob ko yun. Pero nanahimik ako. Grabe. Nanahimik ako. Tamang parinig lang ako para kausapin nga ako eh. Diba? Parinig lang ako sa mga live ko. Oh, so alam niyo, guys, masama loob Daddy Donut, shoutout ha. Medyo masama loob ni Daddy Donut dito. Nagigets ko na. Uulitin ko ha. Uulitin ko, may permiso ito ni Kuya Val. Oh. Ha? So malinaw, may permiso. Okay to. Si Victor, okay yan si Victor, walang problema yan. Ako na nagsasabi, wag niyong banggitin si Kalingap Victor dito. Si Alex Librada, kausap ko yan kanina, nandyan yan kanina, bisita namin yan. Diba? Ganun lang, kayo ang tanongin ko, sinong matutuwa sa inyo na pinapaansab kayo at ayaw kayong pasuportahan? Eh, one family nga eh, one Kalingap. Oh, di ba? Tama si Daddy Donut doon. One Kalingap, one family. Tama naman. Paano naging one Kalingap at one family yun? Oo nga, sablay sila doon. Diba? Actually, sabi mag-usap kayo ni Kuya Bal. Nag-usap na po kami ni Kuya Bal at binigyan niya nga po ako ng permiso na mag-live ako ngayon at sumagot ako. Pero uulitin ko, hindi namin pinagbabawalan ang buong staff ni Ruel na pumunta sa bahay. So malinaw, guys, ha. Nilinaw natin, no. Hindi pala hindi buong staff. Ibig sabihin, merong certain people or individuals na hindi pinapayagan ni Daddy Donut. I don't know kung ano yung reason. So tuloy mo natin. At ang pagkakasabi ko, Dong, wag mo na muna, Dong, papuntahin dito. At mainit pa ang ulo ko. Yun ang pagkakasabi ko. Okay naman pala. Kasi nga, sinong matutuwa? Diba? Pagbintangan pa ba naman ako na lalaki ng girlfriend niya? Na? Matutuwa kayo doon. Ano daw? Ulitin natin, guys. Medyo personal nga to. Ano? Then? Pagbintangan pa ba naman ako na lalaki ng girlfriend niya? Oh, so medyo mabigat to, guys. Personalan na to. About na sa girlfriend. Oh. Tuloy natin. Matutuwa kayo doon. Hindi. Siyempre hindi naman, Daddy Donut. Hindi ako matutuwa. Matutuwa kayo doon. Hindi. Ang tanong ko, ano bang kasalanan ko? Anong personal na ginawa kong kasalanan? Anong personal? Bakit galit na galit sa akin? Yun lang. Ang tagal ko, ako nananahimik. Pero kung gusto niyo may kahit audio recordings. Pero Ay! hindi ko muna ipaparinig ito. Matindi to, guys. Kapag may audio recording. Ay, grabe to. Matindi. Ay, nako po. Ay, ano nangyari sa mundo? Meron ako. Meron din ako mga screenshot ng mga conversation. Nako po. Yan yung sinasabi ko.
Kaya alam nyo guys, total to guys, usapang real talk lang to. Napakahirap sumali sa mga GC. As in, napakahirap sumali sa mga GC. Kaya tuloy, alam mo kung walang mga ganyan-ganyan guys, issue na yan, hindi ito mangyayari. No, ako ina-educate ko kayo guys na mag-ingat kayo sa mga GC. At hindi porket meron kayong ayaw sa tao, no, kahit sabihin na natin ayaw nyo sa tao, kahit kanino man, huwag nyo hayaan na pagsalitaan pa rin ng hindi maganda. Pagbintangan ng hindi maganda. For example lang to guys, ayaw nyo kay Daddy Donald. For example, ayaw nyo talaga. At nakikita nyo medyo foul. Pigilan nyo guys. Diba? Kaysa masira yung community. Kaya that's why ako, nire-react ko to kasi I'm very concerned. At talagang gusto ko din na mamaya mapanood to ni Daddy Donut. At mapanood niya to. At syempre sa akin, nagigets ko yung point niya. Pero syempre, medyo alalay din si Daddy Donut dito. Nakikita ko naman, no? He's very composed. Ano? Kami maayos kaming nakikiharap dito. Maayos kami nakikipagkapwa-tao. Ang sasabihin, mayabang ako. Madaldal ako. Bakit ayaw niyong nagsasalita ako ng totoo? Mayabang na ba pag nagsasalita ka, pag nagsasabi ka ng katotohanan? Ganun lang naman. Ako nga, Daddy Donut eh. Pag ako nagsalita, mayabang daw. Tama na si Daddy Donut, pag nagsabi ba ng totoo, mayabang na. Hindi kayabangan yung guys. Ang totoo nun, nayayabangan ka lang. Ano lang yun guys, nayayabangan ka lang. Anyway, tuloy natin to guys Kasi si kuya, tahimik. Hindi siya nagsasalita. Ako. Yung sinabi ko, kanina, harap-harapan, nandiyan si Rowel, ibahin nyo ako. Di ba? Pwede naman akong kausapin ng personal eh. Kung ano mang personal na galit sa akin. Bakit ganun? Masisisi nyo ba ako na may ganun akong desisyon na pagbawalan ko yung tao na pumunta doon? Dahil hindi nga ako nakikipagplastikan. May nagtanong, may nagsabi, ito si Bobo na ano. Sino nga yung kanina? Si Villarica, paulit. Bobo. Villarica na may-ari ng pawn shop. Ano sabi ko, Daddy D? Ulit eh. Sabi. Cecilia Villarica na Bobo. Ano sabi, Daddy D? Kaya daw pala hindi ako pumupunta ng kubo. Dahil ako daw pala yung leader. Ay lang, Jo. Huwag yung gawa ng issue yun, guys. Nak ng pating, Anong kokote meron ka? Di ba? Huwag naman ganun, guys. Nakakalungkot lang, Totoosin, huwag tayong ganun. Especially sa lahat ng mga nagmamahal sa Rochelle. Huwag sana tayo maging ganito ang pag-iisip. Pinapagulo natin, Sulsul ka rin, no? Wala namang ganun. Pero kung makapag-comment, ganun, no? Siya daw leader. Wala kang katibayan, nakanampating. Hindi lang nagpunta, leader na. Pa yan? Diba? Kaya ako hindi pumupunta ng kubo dahil hindi ho ako sanay makipagplastikan. Tama naman siya. Meron siyang kagalitan, guys. Which is normal naman yan. Sa pamilya lang natin, di ba hindi tayo nagpupunta minsan sa ayoko niya sa pinsan ko na. Bakit? Hindi kami close niya. Yung utang niya. Yung utang niyang 500. Hindi niya pa rin binabayaran. Grabe, 500 lang, Ay pa rin magpatawad, Dapat, kung ganun lang naman ang issue, magpatawaran na lang. Pero may ganun talaga, guys, sariling kadugo natin. Di ba? May ginawa ka lang mali, nagkamali ka lang, galit na sa'yo. Lalo, ka lang, maganda ka o kaya pogi ka, naiinggit sa'yo. Kamag-anak mo pa yun. Much more pag hindi mo pa kamag-anak. Di ba? Yan ho yung katotohanan. Okay, Daddy D. Pag ako galit sa isang tao, galit ako. Hindi pa pwedeng paghaharap tayo, ngingiti-ngiti akong aso. Tama naman yun. Real talk. Sakit sa damdamin ko yun. Masakit sa damdamin ko yun. Okay, Daddy D. Ako sa totoo lang, ang tagal kong nananahimik ako kahit binibira ako buwan-buwan. Kahit anong issue. Kahit sa pera, ini-issue ako, sinisiraan ako sa sponsor. Walang problema yan sa akin. Actually, kung ako, ika-counter ngayon,
Hindi ko pa ilalabas lahat. May ika-counter ako. Ah. Baka magulat kayo sa ika-counter ko. Tama, Daddy Donut. Pag may kinounter ka, hayaan mo lang muna sila ang maglabas. Hayaan mo sila muna ang magsalita, saka ka sumagot. Kasi pag ikaw na una, talo ka sa laban. Di ba? Kahit sa korte, talo ka. Pag nauna ka, pare, nanira ka ng tao, may sumisira sa'yo. Sinasagot mo lang naman eh. Hindi ka naman, dinidepensa mo yung sarili mo. Yun ang ginawa ni Daddy Donut. Ngayon, this is the right time na magdepensa sa sarili niya. Siyempre, pangalan niya kinakaladkad eh. Di ba? So, tuloy natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sinasabi ko na ako, sanay ako sa ganitong bakbakan. Nakikipagbakbakan niya ako sa Mindiola dati. Diba? Oh, sanay si Daddy Donut sa ganyan. Diba? Hindi ko pinagmamalaki. Taga PUP pangalan to si Daddy Donut, ano? Nagaling akong PUP. Oo, PUP to. Ano to, sim sila ng, ng school ng ate ko. Maraming kwento ate ko about sa PUP. Kung anong klaseng estudyante ang meron sa PUP. At di na siya nagyayabang. Baka sabihin, ayan, tingnan nyo. Ay yabang ni Daddy Donut, ma. Nagmamalaki pa, taga PUP siya. Ako po may alam kasi ang ate ko po ay taga PUP. At kung anong klaseng tao meron doon yung mga taga-estudyante doon, ang dami kong alam. No comment na lang. Kasi kinukwento sa akin ng ate ko yan. Itong sinasabi ni Daddy Donut, naiintindihan ko siya at di kayabangan yan. Inuunahan ko na yung mga tanga. Sabi, ay yabang ano. PUP lang naman. Alam ko na yung style na ganyan. Unahan ko na kayo. Tuloy natin. Pero sanay ako sa ganyan. Sanay ako sa ganyang bakbakan. Ay, bakbakan talaga, Daddy Donut Mahirap yan. Di ba? Ako talaga, kung gusto nyo, kung may magre-rebat dito, at hindi ako kakausapin ng personal, nako, ang dami kong ilalabas. Nako. Kahit yung conversation. Ha? Kahit yung mga conversation, mga screenshots. Naku po, yari. Meron ako. Naku, hindi ko to alam guys. Pasensya na, hindi ko nabigla ako dito. May mga conversation, delikado to guys. Naknapat yan. Si Probinsyano nga, oh. Siniraan si Probinsyano. Ha? Inayos yan ng tahimik. Inayos yan ng tahimik. Yung nanira sa kanya, nag-sorry. Diba? Kaya may ganun pala. Kaya pala si Probinsyano, hindi masyadong nakakasama ni Dudong. May ganun palang issue na ba yan? Sana magbati-bati na guys. Alam, actually guys, kung ako, kunwari guys, ako yung naninira kay Daddy. For example lang to baka sabihin nyo ako Ako yung naninira kay Daddy Donut at alam ko naman sa sarili ko na mali ako. Hindi ko na papatagalin. Ngayon pa lang, pupuntahan ko si Daddy Donut. Talagang iingi ako ng tawad. Di ba? Not unless talagang matigas ang puso mo. Kasi ako guys, wala akong kinakampihan dito. Kasi ako for the sake of the community and Kalingap, mas maganda ipakita natin na tayo ay magbati-bati, no? Mag-unite. No, especially kung talagang nakasupport ka sa Kalingap. Ganun talaga ang focus, guys. Kasi totoo hindi naman tayo magkakaaway. Nagkaaroon lang talaga. Normal yan, guys, kahit saan. Kahit sa company nga namin, normal yan na kahit kapwa katrabaho mo, magkakasamaan ka ng loob. No, hindi mo alam. Kaya lang, pag talaga pinalipas nyo talaga yan, palilipasin nyo pa yan, talagang titindi ang away. At talagang gulo ang kahihinatnan. In the end, no, lahat tayo talo. At the same time, syempre, masisira din ang community ng Rochelle. Kasi parang more on tayo, stress na tayo, di ba? More on issues. Ako, tinatakal ko to, no, guys, para maintindihan ninyo na para sa mga viewers, kasi iba dyan magkakaroon for sure, guys, magkakaroon ng kakampi kay sa ganito, kakampi kay Daddy Donut, kakampi kay ganito, ganyan. Magkakaroon ng kampihan yan, behind the scene, sa mga GC. Pero, ang point ko lang dito, ang tanong ko sa inyo, makakatulong ba yan? Meron kayong makukuha? May mapapala ba kayo? Sa away, guys, o sa gulo, wala tayong mapapala. Lahat tayo talo. Kaya sabihin na natin, nasa tama kang track, in the end, talo tayong lahat. No? Kaya kung ako lang tatanungin nyo, guys, makikipagbati ako. Kahit sabihin na natin, no? Makikipagbati ako. No, kung lalo na pag nalaman ko na for example, ako nag-utos na mag-unsubscribe kay Daddy Donut. Example lang, guys, Siyempre doon pa lang mali na ako. Medyo personal na 'yun. Labas sa issue 'yun Doon pa lang magpatawad ka, humingi ka ng tawad.
Simple lang naman eh. Hindi naman yan, alam nyo guys, yung paghingi ng tawad, hindi naman lalaki subo mo dyan eh. Hindi ka naman hindi na kabawasan yung bilang lalaki. Kahit nga umiyak ka dyan eh, umiyak ka pa kahit humingi ka ng tawad, okay lang yan. I think naman mabait si Daddy Donut. Masama lang talaga loob niya sa mga naririnig niya. Diba? Tama. Diba? Dahil nakarating sa amin yung mga conversation ng paninira. Eh ngayon nga, may nagsumbong pala kay Kuya Bal ng maling impormasyon, nagpaalam naman ako kay Kuya Bal. So, lumalabas yung sa live ni Kuya Bal, maling information pala yon. So, gano'n. Kasi sinasabi ni Daddy Donut, ano? Ang sabi ko sa kanya, Kuya Bal, pwede po bang sagutin ko? Sabi niya, sagutin mo yan dahil ikaw daw ang mastermind. Tama lang din, sagutin mo, Daddy D. Kasi pag tumahimik ka naman, sasabihin ng mga tanga, silent means yes. May ganun kasi mag-isip guys eh. Kaya lalong gumugulo. Hindi na nagpunta sa kubo, leader na. Lak lang pati. Sino yung mga member mo, Daddy Donut? Gusto ko malaman sino daw yung mga member mo. Kaya sinasagot ko lang. Kasi ang hirap talaga. Buwan-buwan ka na lang topic. Buwan-buwan ka na lang sinisiraan na wala ka namang Ay, buwan-buwan? Saan sa mga GC, gano'n? ginagawang masama. Mahirap to guys. Porke ba nandito si Ate Lorne tsaka si Kuya Red? May grupo na agad na nininira. May grupo na agad kami na nagpaplano kami siraan yung pamangkin ko, sisirain ko. Oh. Medyo personal lang guys. Sa akin kasi, pagkaalam ko, si Ate Lorne, sila Kuya Red, nandito sila kala Daddy Donut. Labas na to guys sa kumbaga personal attachment na lang talaga. Kung nandun si Ate Lorne at si Kuya Red Nobeno. No, alam naman natin na wala na sila sa Kalingap. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng, wala ka na sa Kalingap. Ano ka na dito? Hindi na tayo magkaibigan. Hindi naman po ganon. Syempre, may personal attachment sila sa isa't isa. May mga pinagdaanan sila. So, normal lang na magkakasama sila. Which is done, guys, wala tayong karapatan na punahin yon. Diba? Wala tayong labas yun, guys. As long as wala naman silang sinasabing mali against sa Kalingap or kahit kanino, wala tayong karapatan na mahumusga at mag-conclude agad. Sa side ni Daddy Donut naman, guys, mali naman yun, guys. Para sa akin do, guys, mali yun. At sa side din nila Ate Lorne na pagbintangan natin, lalo wala naman tayong mga ebidensya, no? Pero syempre, guys, tandaan nyo, guys, yung personal attachment, wala tayong karapatan doon. At kung sino yung gustong kasama ni Daddy Donut, wala tayong pakialam doon. Diba? Labas sa usapan yun. Sinisiraan lang ako. Yun yung katotohanan. Yan yung katotohanan. Ang sabi-sabi, kaya daw ako hindi sumasama na dahil staff naman ako ni Dodong. Dahil daw. Oh. Dahil daw, Oh. may plano pala akong masama. Si Kuya Brooks, wag niyong wag niyong i-bash si Kuya Brooks. Oy, guys, wag niyo ibabash si Kuya Brooks, ha? Unang-una si Kuya Brooks, tito. At si Kuya Bal, tito yan. Siyempre, kahit naman sinong tito, marinig may pamangkin mo ginaganon. Masakit yun, guys. Masakit yun, guys. Normal lang po yung reaction ng isang nagmamahal na tito. Siyempre, pag wala kang pakialam sa pamangkin mo, bebehan mo yan. Wala pakialam dyan, di ba? Pero pag may pamangkin mo, mahal mo, siyempre, pagtatanggol mo, magagalit ka. At dito napangako dito yung Daddy Donut, ha? Nilinaw ko lang na kay Kuya Brooks ko nakuha yung logic na ganon. Okay. Si Kuya Brooks, walang kasalanan dito si Kuya Brooks. Actually, Wala. si Kuya Brooks, gusto lang din niyang ipagtanggol si Ruel. Sa Wala akin. yun. Ang problema, yung sinita niya, may impormasyon din na ganon. Grabe. Diba? May informasyon din na ganon, ako. Kaya sabi ko sa kanya, tinanong ko siya, Kuya Brooks, saan galing yan? Sa kubo. Oh. Tanong, sinong nasa kubo? Imposible naman kung siraan ako ng pamilya ni Ruel. Siraan kami dito. Oo, imposible naman si Kalingap Awi yun. Kalingap Awi, mabait yun. Diba? Yun lang yung tanong ko dyan eh. Nananahimik ako ilang linggo na akong nananahimik. Ilang linggo na akong nananahimik. Kahit ang dami ko ng screenshots dito.
Ang dami ka ng audio recordings dito. Nananahimik ka na. Ito naman ang akin hanggat hindi nag-name drop si Kuya Bal, hindi rin ako mag-name drop. Yes, safe yan. That's the safe word. Very good, guys. Ako agree ako dito sa sinabi ni Daddy Do. Kasi ano nyo guys meron pa rin namang, kumbaga parang ito guys, hindi dahil kaduwagan. Ay, dapat hindi ka magparinig. Kalokohan yun. Katapangan na wala sa lugar yun. Dapat di ka nagpaparinig. Sabihin mo yung pangalan kung matapang ka. Talaga nag-ano ka. Hindi sa ganun eh. Kailan mo magparinig. Kasi para binibigyan mo pa siya ng chance eh. Kaya minsan kailangan mo magparinig guys. Dahil alam mo may maling ginagawa. Hindi mo mabanggit yung pangalan. Unang-una, sa batas, medyo safe ka doon. No? Pag binalikan ka, safe ka. At the same time, tawag dito guys, binibigyan mo pa siya ng chance. Kaya ka nagpaparinig eh. Baka sakali, pag nagpaparinig ka, magbago isip, humingi ng tawad sa'yo, ganun. Kaya tumigil dun sa maling ginagawa. Diba? For me, kung magparinig ka, walang problema yung guys eh. Huwag ka lang magpaparinig na walang katibayan, na parang useless. Diba? Nagpaparinig ka, pero hindi naman pala totoo. Yun yung point dun. Pero kung totoo, nangyari talaga, nanggaling mismo dun sa tao na nagsabi sa'yo, at sa'yo talaga, ikaw mismo nakita mo sa dalawang kamay mo, nakita ng dalawang mata mo, narinig ng dalawang tenga mo, o isa. O, di ba? O, kaya tatlo, pwede naman. O, di ba? Ganun. Tuloy natin. Kasi magka-counter lang naman ako eh. Pero hindi ako nakikipag-debate kay Kuya Bal Siyempre, yung source kasi ni Kuya Bal, ang plano nun, sirain ako. Sirain ang Morales family. Diba? Okay. Yung source na yon. Kaya binigyan si Kuya Bal ng source na ganon. Siyempre, i-counter ko lang yon. Kasi yun naman ang sabi ni Kuya Bal, i-counter mo lang. Tama Kasi, naman. Tsaka sa usgado, normal yan eh. Kumbaga mayroong cross-examination. No, yung sa cross-examination, you have rights to defend yourself. Siya pinaparatangan ka eh. Di ba? Binabanggit pangalan mo. No, pero at the same time dito, ako para sa akin, this is validate to. Binabalidate ko lang guys. Na para sa akin to guys, opinion ko lang, tama naman yung sinabi, tama yung ginawa or actions dito ni Daddy Donut. Tingnan natin. Ikaw ang mastermind dyan eh. Diba? I-counter mo lang. Counter lang. Diba? Ganun lang kasimple. Simplihan mo lang. Kaya ako, sabi ko sa inyo, nananahimik lang ako, pero wag nyo akong kakantiin. Palaban si Daddy Donut. Kasi sanay naman ako sa ganyan eh. Sanay yan. Sanay ako sa ganyang bakbakan. Sanay ako sa, kahit underground nga, kaya ko eh. Ba? Hindi. Nawala. Daddy Donut, signal mo. O, di ba? Nagpaparinig na nga ako eh. Di ba? Nasabi ko, nagbigay na ako ng konting parinig. Ang sabi ko, yung mga GC nyo, tulad nung binanggit ko, napapasok ko yan. Nababasa ko yan. Oh. So, ibig sabihin, meron akong black and white. May black and white ako, hindi ito hearsay. Concern lang naman si Kuya Bal kay Ruel. O, totoo yan. Concern lang si Kuya Bal kay Ruel. Kaya nga sabi ni Kuya Bal, okay kung nag-usap ni Kuya Bal. Sagutin mo yan. Kasi ikaw ang mastermind daw dyan. Yan. Pinasagot lang yan sa akin ni Kuya Bal. Kasi hindi naman po pwedeng manahimik lang kami. Kanina, Morales family na. Ako na ang mastermind. Syempre sasagot tayo dyan. Hindi naman po pwedeng pabayaan ko yan. Oo, pag di ka naman sumagot, sabi, tingin si Daddy Donut, tahimik, aminado sa ginawa. Di ba? Kailan yung sumagot? Alam niyo naman si Daddy Donut, sumasagot lang. Tama naman yan, Daddy. Sumasagot lang. Ako, Daddy Donut, wag kang mag-explain, naiintindihan ko. Siyempre, kailangan mo pa rin mag-explain. Maraming makikitid ang utak. Ako, naiintindihan ko na agad to eh. Pero may kung totoo man na may katibayan si Daddy Donut, ay, sabi nga nila, kabahan ka na. Kabahan ka na. Tuloy natin, guys. Pero hindi ako nauuna na magbigay ng paratang. Okay.
Ha? Yun lang yun. As simple as that. Bakit kailangan akong siraan? Bakit kailangan akong gawa ng kwento na wala naman akong personal na kasalanan? Okay? Diba? O sabihin na natin, yung nagbigay ng impormasyon kay Kuya Bal, ilang araw ko ba siyang nakasama? Ha? Diba? Araw-araw niya ba akong kasama para masabi niyang ako ang leader ng grupo na magpapabagsak kay Oo. Ruel? Tsaka sana meron siyang katibayan. No, pag hearsay lang, wag ganun guys, paninira. Kasi alam niyo guys, kapag hearsay kasi sabi-sabi lang, paninira na yung guys. Totoo lang guys, paninira na yun. No, dapat may ebidensya ka na ilalabas, ganun. Nakasama ko, ang tanong ko pa, nakasama ko ba siya? Hindi, Daddy Donut. No? Kung kasama mo siya 24 oras, iba na yun. Magjowa na kayo. Pero hindi mo kasama 24 hours, ano magsasabi ng ganun? Delikado yung guys. Naninira na lang yun. Yun lang ang tanong dyan. Nakasama ko ba siya? Okay. Okay. Alright. Eh ako talaga, bago ako nagsalita, huminga ako ng permiso. Oh. At kung may magre-rebat dito sa live kong ito, sige. Nako Marami po. pang lalabas. Nako, alam nyo guys, ako nagsasabi na. One Kalingap, one family. Huwag na kayo mag-rebat. Ako po, nakikiusap po ako sa reactor din ng Rochelle. Huwag na po kayo mag-rebat. Wala tayong panalo dito. Lahat tayo talo. Pagpepiestahan lang tayo ng mga tanga. At na makikitid ng utak. At yung gusto magpabaksak sa Rochelle, gagamitin to para babaksakin ng Rochelle. Daddy Donut, ako personally, alam ko yung rates mo at alam ko gaano ka talagang pinagtatanggol mo ang Rochelle. Pero hindi kita pipigilan, syempre. Lalo pag mapapanganib yung pangalan niya, masisira. Hindi natin pipigilan. Pero, dun sa mga, kung sino man yung guys, ayoko magpangalan, no? Sana mag-usap-usap kay private. Ayusin nyo to guys. Makakalimutan ng tao to. Ito pa lang, wag na kayo mag-rebat. No, wag na kayo mag-rebat. Ayusin natin to in private. Tapusin na natin. At umalis kayo sa mga GC. Totoo lang, may mga sulsul eh. May mga sulsul. Kaya minsan, alam nyo, totoo lang, aaminin ko sa inyo guys, wala po akong any GC na sinasamahan. Not unless dun sa kalingap na mga GC sa Singapore, at the same time dito sa aming grupo ng Kasere, na ilang piraso lang kami. Pero, sa lahat ng mga Rochelle, wala. Kahit reactor lang, wala. Hindi ako sumasama. No? Mahirap po magtiwala ngayon sa buhay na to. Kasi maraming taong inggitero-inggitera. Na akala mo, kaibigan mo, kakilala mo, minsan nasa live mo, magsa-shoutout, magpapansin, kaaway mo pala. Talikuran, sinisiraan ka. Kaya napakahirap po na sumali sa mga GC. Ako ngayon guys, minsan gusto ko makipagkita na sa mga fans. Ngayon sa Singapore, ayoko na. Nadala na ako. Hindi lahat ng tao pag nagpakita ka, magpapakita ka doon sa tao, hindi mo alam kung ano sasabihin sa'yo, lalaitin ka pa. Kapwa Pilipino po pa. At kapwa nagmamahal, supporter daw ng Rochelle. Hindi mo alam kung supporter o kaya nagpapansin lang o nagpapasikit lang tarantado. 'Di ba? Kaya ako guys ngayon iwas ako sa mga GC. Tanungin nyo kung nasa mga GC ako, wala. Tingnan nyo guys, sino mga reactor nasa mga GC? Wala ako guys. Wala. Kahit nga sa mga sponsor, wala. Doon nagpapalakas. Kasi ayoko magpa-impluwensya at magpasulsul. Tuloy natin. Kailang naman minsan, alam nyo guys, meron sa GC. Alam ko lang yung style. Parang sa dating community namin, may mga reactor. May mga reactor. Dumidikit sa sponsor. Ingat kayo, sponsor. Sabi ko sa inyo, nagbababala na ako. Mga sponsor, huwag kayo magtitiwala sa mga reactor. Nilalahot ko na. Ganun din ang mga, sa mga vlogger, ganun din. Hindi porket vlogger,
paniniwalaan nyo na. Mag-iingat po kayo. No? Lalo sponsor. Ganon din naman kami mga reaktor. Mag-iingat din kami sa mga sponsor. Kasi may mga sponsor na makikitid ang utak. Maniwala kayo, guys. Di ba? Totoo naman sinasabi ko eh. Si Pugong Biyahero nga, na ano siya, na biktima siya eh. Totoo sinasabi ko. Kahit sa mga dati naming community, ganun. Kaya nakakalabang ko, sponsor, reactor, mga yan ang mga nakakalabang ko. Kasi alam mo bakit? Kasi dyan, iba dyan, merong hidden agenda. Kaya mag-iingat kayo, guys. Wala akong pinapangalan. Real talk lang, guys. In general knowledge. Mag-iingat po kayo. Pero hindi ko naman nila lahat. Pero mag-iingat po kayo. Maniwala kayo, guys. Siyempre, gagamitin ka. Gusto mo ba nakasimangot palagi sa'yo? Hindi. Gusto mo ba masama ugali sa'yo? Siyempre, hindi. Ang demonyo, guys, ang tukso, lagi nakangiti yan. Puro magaganda sasabihin sa'yo niyan. Never kanyang pagsasalitaan ng masakit. Lahat puro matatamis. Diba? Kasi nga meron siyang hinihintay sa iyong pakinabang. Kayo mga sponsor dyan, maging matalino kayo. Kahit na sabihin na natin may pera kayo, may pinag-aralan kayo, tandaan nyo, hindi yan sukatan, may mga tao pa rin na uuto. Yun po yun. So, ganun din sa nangyari dito sa kay Daddy Donut. So, nagkakaroon ng ano dyan, guys. Yung mga sulsul na yan. Nako po. Ako, vocal ako. Very vocal ako. Pag galit ako. Tama. Pag ayoko. Alam mo yan. Di ba? Kaya nga ako nababash eh. Yes. Kasi madaldal daw ako. Paras tayo ng donut. Paras tayo. Wag mong lang. Dadamayin ka dyan. Di ba nga? Yabang ko daw. Ako din naman, Daddy Donut. Mayabang din daw ako. Basurero pa nga ako, itsura ko eh. Yun talaga. Tuloy natin. Hindi ka lang nag-iisa, Daddy Donut. Ganito ba yung mayabang? Na minsan na nga, ganito ba yung mayabang na kung siraan inam pero hindi nagsasalita. Pero once na hirap yan. magsalita, yan ang sinasabi ko. Hirap yan, May Daddy matutulog. Donut. Durog ka. Ganun lang kasimple. Durog ka, Daddy Donut. Yun lang ang tanong ko dyan. Ay! Ano bang personal kong kasalanan na nagawa Oh. sa isang tao? Yun lang. Wala akong isip na ginawa kong kasalanan na ginawa ko personal sa isang tao. Kita nyo, guys. Ay, nako. Sakit sa puson. Gulat talaga ako kanina eh. Kahit naman ako, nagulat ako. Guys, alam nyo guys, yung live ni Kuya Bal, wala akong iniisip kasi iniisip ko doon, di naman totoo yun eh. Pero nagulat lang ako dito sa live ni Daddy Donut, binabanggit niya siya daw yung leader. Kasi sa live ni Kuya Bal, di ko siya narinig eh. Medyo naputol ko na yung video ko eh. Daming tumatawag, hindi ko nga iniintindi kasi nasa okasyon ako, ayaw ko makipag-usap kanina. Dami. Sunod-sunod, iba-ibang tao. Iba-iba. Oh. Ganon. Hirap yun ah. Di ba? Kung maglalabasan man lang ng baho, ang dami kong ebidensya. Pero sana Daddy Donut, maayos nyo yan private. At okay, public nyo na. Magpakita kayo, lahat kayo, magkakasama, humingi ng tawad. Tapusin nyo yan guys. Maniwala kayo. Kung sino man yung mga vlogger na yan, na-involve dyan, magpakumbaba na kayo. Maniwala kayo guys. Lahat tayo talo dito. Tsaka ayoko din naman na mag-away-away kayo. Kasi nakasama ko sila sa guys eh. Sa Laguna eh. Mabait sila lahat guys. Morales family, pati staff ni Ruben. Nandun sila lahat eh. Kaya nagulat lang ako, di ba? Kaya di ba yung madalas na sinasabi ko, di ba? Tandaan nyo guys, ang demonyo, ang sinisira niyan ayos. Hindi nagsisira yan ng sira. Kaya nga pag ayos kayo, masisiraan kayo ng demonyo. Kaya it happens talaga. Pero panatiliin natin yung pagpapakumbaba at pagpapatawaran. Matatapos po yan. Kasi hindi ang talo tayo lahat dyan. No? Pero sana mayroong magpakumbaba. Pero si Daddy Donut, syempre, nag-iisa yan eh. Hindi depensa yan. Nasa defense mode yan. Di mo na yan masisisi.
Pero kung yung mga nananira, naggumagawa ng kwento, dapat sila ang magpakumbaba. Sila talaga. Kung may nagawa si Daddy Donut, assess nyo. Matindi ba ginawa ni Daddy Donut sa inyo? Kung hindi naman, patawarin nyo na. Diba? Tsaka huwag kayong makinig sa mga sulsul. Kasi may mga dyan, galit kay Daddy Donut talaga. Minsan sa comment section ko, magbabasa mo, ha? Nako, Daddy Donut, no? Sana totoo yung sinasabi mo. May mga ganun guys, dinidelete ko. Kaya sabi ko, ay sobrang mga tao. Ibig sabihin talaga merong galit kay Daddy Donut. Kasi nakikita ko sa comment section guys, dinidelete ko lang. Kung meron man ako hindi na-delete, talagang yung guys. Hindi ko na napansin. No? Pero dinidelete ko talaga guys, lalo pag foul. Yun yung sinasabi ko, wag ninyo akong subukan. Oy! Kasi kung susubukan ninyo si Daddy Donut, Oy! maraming mapapahiya. Naku po! Pampakalma, tubig. Akala ko, tubig ba yan ha? Baka mamaya red doors yan ha? Hindi naman guys, tubig lang yan. Hindi pa naman namumula si Daddy Donut. Sana kinausap na lang ako, hindi na pinatagal, hindi na nakaabot pa kay Kuya Bal. Tama, di ba? Nagpaparinig na nga si Daddy D. Doon pa lang guys dapat kinausap mo Ba't nga nakarating kay Kuya Bal? Di lalong, di ba? Tama naman Kasi sasagot at sasagot talaga ako. Kailangan naman niya sumagot guys. Sasabihin sana pinag-usapan nyo na lang. Kailangan niya ng personal mag-talk. yan. Ni-live. Na-live na ni Kuya Bal Ang may kasalanan nito, alam niyo kung sino may kasalanan Sino? nito? Yung source ni Kuya Bal. Sabi nga ni Kuya Bal, Marites. Tama yung sinabi ni Kuya Bal doon guys. Sabi niya Marites. Di ba? Sa live niya, pinanood natin. Nireact ko pa nga Marites daw. Yung source ni Bal, ang may kasalanan nito. Buti na lang at pinayagan ako ni Kuya Bal na, sige Daddy Donut, sagutin mo yan. Dahil ikaw daw ang founder ng grupo. Porke ba? Na nandito si Kuya at si, Ate Lorny? May hindi kasi kayo alam. Yun yung pagkakamali ninyo na porke nandito yung mag-asawa, gagawan nyo na ng issue na magpapabagsak. Tsaka nga alam nyo guys, tingnan nyo guys, logic lang Si Kuya Bal nga, hindi siya nagsasalita Si Kuya Bal, hindi nga siya nagsasalita Hindi siya nagko-comment. Alam niya, nakikita niya, di ba? Kahit nga si Kalinga Prob Nandun nga si Ate Lorny sa birthday ni Rachel. May narinig ba kay Kalinga Prob? Di ba wala? Wala kayo narinig. Kahit nga alam ko kay Ate Edna, wala din kayo narinig Di ba? Wala kayo narinig guys. Ako wala ako narinig. Kay Kuya Bal, wala din. Pero eto nga, sinasabi ni Daddy Donut, kung totoo man guys for the sake of argument, kung totoo man sinasabi ni Daddy Donut, mali yun. Tsaka personal attachment na lang Siyempre kaibigan niya yan, di ba? Mga kaibigan niya yan guys. Walang ganun. Di ba? Kasi kung isasampal namin sa inyo ang katotohanan, baka magulat kayo. Ay! Nako po! Narinig nyo naman kanina. Si Kuya Bal, si Kuya Red magkausap. Diba? Sa live. Nireplay kong konti. Nandun ako, nagtumante. Sayang, hindi ko na play ko nga. Hindi ko pa natatapos. Tap sila. Ibig sabihin, okay si Kuya Bal, okay si Kuya Red. Tapos iisipin nyo, dumating lang yung mag-asawa. May grupo na agad na maninira sa Rochelle, kay Ruel, pababa. Tsaka yan si Kuya Red, malapit kay Kuya Bal yan. Pagkakalam ko guys baka, pero alam ko malapit kay Kuya Bal yan, si Kuya Red. Kung yung ginawa lang ni Kuya Red, di natin matatawaran yun, no? So, pero syempre, hindi na natin alam lahat. Pero ako, kung para kausapin ni Kuya Bal si Kuya Red, ibig sabihin, meron pa silang attachment sa isa't isa, di ba? Bagsakin? Ako pa ginawa niyong leader. Ako pa ginawa niyong founder, tiyuhin. Sino bang unang masasaktan pag ginawa ko yun? Di ba si Rachel yung pamangkin ko? Pinoprotektahan ko nga Tama. Di ba? Kaya nga kahapon, kinausap ko si Ruel Dong. Gusto mo birahin ko tong naninira na sa'yo kasi kako. Eto
pinagkakalat daw na ganito. Anong sabi ni Dodong? Kuya, may bilinak na nga po ako dyan eh. Kasi ang kulit, chat ng chat sa akin ng ganyan. Kasi dong, nagkakalat na daw ito sa ano eh, sa group chat eh, sa mga group chat. Walang iya, ano? Talagang nakapakahirap yung GC, ano? Nakatakot ng mga walang iya. Napasukan ng ano, na wakwak. Eh, pag nasaktan si Dodong, masasaktan din si Rachel. Kaya nga tinanong ko si Dodong kung gusto niya, bakbakan ko. Di ba? Kasi hindi na ako nagko-content kayo ng charity. Ay, Tamang parinig-rinig muna ako ngayon. Wala akong pan-charity. Di ba? Wala akong pan-charity kasi siniraan akong siniraan. Ang liit ng revenue ni Daddy Donut. Konti ang nanonood. Yun yung naging epekto sa akin. Pero nanahimik pa rin ako. Kahit pa-live-live na lang ako ngayon. Diba? Gusto ko nga maging reactor na lang eh. pwede naman. Para dalawa tayong pogi. Mag-reactor na lang si Daddy Donut. Ha? Gusto ko na nga lang maging reactor eh. Ikaw Daddy Donut, ha? Kasi pwede naman yan. Basta ano tayo, tandem. Pwede. O pa talaga, samantalang kinausap ko nga si Roel kahapon kung sino yung bumabak, naninira sa kanya kasi sabi ko dong, napansin mo mga live ko, nininame drop ko. Nininame drop ko lahat ng basher. Oo nga, tama. Sasabihin nyo, nagbababak sa kay Roel. Ang layo ng logic, di ba? Pinatanggol nga ni Daddy Donut eh. Gagawin nating kulokoy sa live ko. Gagawin kong katatawanan sa live ko. Sabi ni Probinsyano, pag mo kasing jowain. Tapos biglang ako pa yung magpapabagsak kay Roel. Huwag mo kasi daw jojowain, Daddy Donut. Narinig ko si Probinsyano ba yun? Kulit din ni Probinsyano. Pamilya pa namin yung magpapahiwalay sa Rochelle. Eh, pinayagan nga raw eh, na pumunta ng Davao at hindi nga. Dapat din na sinagot ni Rachel kung, syempre kung yung pamilya ng Morales yung ano, di dapat din na sinagot ni Rachel. Ano ba yan? Di ba? Grabe. Ako nakikialam doon kasi may desisyon yun ni Kuya. Di ba? Yung igay ng impormasyon kay Kuya Bal, sana kinausap mo na muna ako para hindi tayo dumating sa puntong ito. Tama. Diba? Tama. Bukas pwede mo akong kausapin, okay lang. Yung nagbigay ng impormasyon kay Kuya Bal, pwede mo akong kausapin. Kung tatanggapin nga ako ng RORD, pwede akong maging defender ng Rochelle eh. Oo, totoo yan. Para at least, alam nyo kung bakit. Iniiwasan ko na kasi magkaroon ng sponsor kasi nai-issue ako. Oo, alam niyo ba? Pwede naman. Ako nga, tignan mo. Oh. Nakaseparate ako, Daddy Donut. Basta Kalingap reactor tayo. We defend Kalingap. Dapat ganun. We defend Kalingap. Diba? Lahat yan. Rochelle, si Kuya Bal, si Kalingap Rob. Mas maganda, Daddy Donut. Lahat na ano mo. Dinidepensahan mo. Para at least, iwas issue. Diba? At the same time, no? Tama 'yun, iwas kasi sponsor. Ang daming mata tsaka tenga sa ganyan, guys. Kaya ako wala akong sponsor eh. Never. Ever since na nag-reaction video ako. Hindi ko ganyan. Kasi alam ko may mga sponsor na kolokoy. May pera, pero bobo. Totoo po yan. Kaya ako nag-iingat ako sa sponsor. Hindi ko naman kailangan ng sponsor, guys. Diba? Hindi ko kailangan. Ako sa sponsor. Eh di na ako nagcha-charity. Di ba? Kaya di na ako nag-charity para maubusan ako ng sponsor, mawalan ako ng sponsor, mag-live-live na lang ako. Total, no need na ng sponsor kasi wag naman ako nagcha-charity. Actually, Daddy Donut, dapat, kasi alam ko may pabahay sila nila Rachel. Dapat nga, may sponsor siya dahil may pabahay naman sila ni Rachel. Di ba? Biro mo naman, guys, minsan sinasabi ni Rachel, galing sa bulsa niya yung pera na pantulong. So, yun pa lang, di ba? Para din ako sinisiraan sa sponsor. Ako na yung nag-a-adjust sa mga paninira sa akin. Di ba? Si Daddy Donut na lang ang nag-a-adjust. Oh.
Hindi na ako nag-sponsor para yung mga nanonood na sponsor, wag na akong bigyan, wag na magsabi, Daddy Donut, magpapadala kami sa'yo. Di ba? Para hindi na ako ma-issue dyan. Ako na yung nag-a-adjust. Okay. Ang dami ko nang inadjustan. Adjust lang, Daddy D. Hindi nyo na ako makita sa mga papiling ni Ruel, di na ako sumasama. Di ba? Bukod doon sa issue na ayoko makipagplastikan, hindi na rin talaga ako pumupunta ng kubo para iwas rin sa Issue. dumidikit-dikit kay sa Rochelle. Oh, tama naman. Pag hindi pumunta, may issue. Kapag pumunta, may issue. Diba? Kaya ginagawa ni Daddy Donut, tahimik na lang siya. Lahat, inadjust ko. Sarili ko na inadjust ko eh. Mm. Pero hanggang ngayon, hindi nyo ako tinatantanan. Grabe, no? Hindi na tinatantalan eh. Di sige, kung ayaw nyo akong tantanan, doon tayo sa katotohanan. Sana wag na mauwi dyan. Magbukas, tayo Poso Negro. Para sana alam nyo guys, Daddy D, sana wag na pupunta dyan. Pero hindi ko kayo maaawat dyan sa point na yan. Pero kung ako makikiusap, sana wag dumating sa ganyan. Bukasan ng Puso Negro. Ang baho, no? Ng pati. Parang naalala ko si Roslyn. Ang baho ng Puso Negro, eh. Ay. Yun lang yun. Magbukasan tayo ng Poso Negro. Wag na, Daddy D. Kung kaninong Poso Negro ang puno. Wag na. Wag na, guys. Wag na, Daddy D. Mag-reactor ka na lang ng Kalingap Reactor. Oo, Kalingap Reactor na lang tayo para lahat depensahan natin. Matutuwa pa si Kuya Bal sa atin. Di ba? Ganun lahat si Rochelle, lahat guys didepensahan natin. Nasa Kalingap tayo eh. One family, one Kalingap, one family. Dapat ganun dinidepensahan lahat. Especially ang leader ng ng Kalingap, di ba? Dapat ganun yung mindset natin. Dapat sinusuportahan. Kaya ako sa akin kung mag-reactor si Daddy Donut, pwede naman. Paalam siya kay Daddy ay kay Kuya Bal, di ba? At samahan niya ako sa pag-depend dito sa Kalingap, no? At the same time ay magbigay ng update dito sa Kalingap at good vibes, di ba? Pero sa akin guys, personally po, ayoko talaga na mapunta pa sa ganong sitwasyon na magbukasan pa sila ng Puso Negro. Kung kaninong Puso Negro ang puno. Tingnan natin. Kasi ako, ang dami ko ng imbak. Naku, mahirap yan, Daddy Donut. Hirap yan. Ang dami ko ng imbak na pwede ko nang i-transfer sa iba. Pwede higup. Ano ba yan? Yan yung totoo. Ba? Di pa uso tubig mo Daddy Donut, anong tubig Huwag yan? kasing sasagasaan si Daddy Donut. Yung sagasaan daw. Huwag yung sasagasaan si Daddy Donut. Yung sagasaan nyo kakaiba kasi. Si Daddy Donut. Mm-mm. One time, big time naman ako kung dumali. Ay, naka. One time big time, nakapatay. One time, big time naman ako kung dumali. Grabe ito. Yan lang yun. Sinisimplihan lang ako eh. Di simplihan ko lang din ngayon. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam na okay kayong lahat. Hindi kayo nagsisiraan. 'Di ba? Pag nagkasama-sama, masaya. Ay. Ito lang talaga yung unang tanong ko. Oh. Saan nagmula yung galit nila sa akin? Yan din yung tanong ko. Kung totoo man to guys. Saan galing yung galit nila kay Daddy Donut? At sino ang nagsimula niya? Grabe si Daddy Donut. Sikat. Iba talaga sikat. Ang daming ni Daddy Donut. Na guys yun, nagsanga-sanga na yan eh. Yung simulang pumutok yun kay Daddy Donut, sanga-sanga na yan. May naiwan na mga galit dun sa mga viewers nila, sa mga followers nila. Tapos yung iba naman, baka nasulsulan.
So, ito na. Sanga-sanga na yan, guys. Saan nagmula yung paninira nila sa akin? Sanga-sanga na yan. Ako kahit sponsor, binabakbakan ko pag mali kasi hindi ako nagpapahawak sa liig sa sponsor. Yan ang gusto ko. Yan ang sinasabi ko. Hindi nagpapahawak sa liig. Totoo yan. Kasi may mga ano dyan, guys. Ha? Meron mga ano dyan. Talagang gustong-gusto sponsor. Ano? Sasabihin sa'yo, wala naman ako kinukuha ang pera. Wala kang kinukuha ang pera. Pero behind the back, meron kang nakukuha ano dyan. Sige, akong bahala sa ano mo. Sa pa-lunch mo. Kumain ka na ba? O sige, bigyan kita. Basta sundin mo yung gusto ko, ha. Siraan mo si Daddy Donut, ha. Ganon, may mga ganyan. Ako, manak ng pating, oh. Hindi na bago sa akin yan. At tama si Daddy Donut doon, huwag kang magpapahawak sa sponsor. Yang sponsor, huwag kang matakot mawala. Alam niyo bakit? Napapalitan yan. Ang daming mayaman sa Pilipinas. Sasa nasa abroad. Huwag kang matakot sa sponsor. Lang di, sponsor lang. Totoo lang guys ako. Walang pakialam dyan. No, lalo sa mga ano ha. Sa mga sponsor na makikitid ng utak ha. Pero yung matitino, talagang mahal na mahal ko yan guys. Pag matino talaga, as in, matinong sponsor, talagang minamahal ko yan. Pero pag sponsor, kolokoy, ay, wala akong pakialam. Kaya sabi mo, may pera ka. Wala akong pakialam, laka ng pati. Wag mo sa akin pagyayabang yung pera mo at kay sabi mo daang-daang milyon pa pera mo sa bangko, wala akong pakialam. No? Pero ano ka, makitid ang utak mo? Nako po, wala akong pakialam. Tuloy natin. Sorry, yan yung totoo. Aanin mo naman ang pera kung wala ka naman dignidad. Yes! Aanin mo ang pera kung wala kang dignidad. Halos ano ka na, binubusa lang ka at kinokontrol ka. Yan ang delikado sa sponsor. No, delikado yan, maniwala kayo. Later on, ang daming ininvest niyan. No, lalo yung sponsor na, ang nasa isip mula sa nguso, hindi mula sa puso ang pagtulong. Kasi nguso, gusto lang sumikat. May mga ganyan. Guys, ingat kayo sa ganon. Pero yung mga sponsor mula sa puso ang pagtulong, proud ako dyan. No, kasi later on, baka mamaya nag-invest ng malaki yan, susumbatan ka na yan. Lalo pag lagpak ka na. Hindi ka na pinag-uusapan. Ganun lang yun, guys. Ba? Anong gagawin mo sa pera kung wala ka namang dignidad? Yes. Kung hindi mo wala kang kalayaan na gawin yung gusto mo. Tama! Hindi nyo ba alam na ang pinagagagawa ninyong kwento, ang pinaka-feedback niyan, ang pinaka-mapupuruhan niyan, ang maglangga? Yes! Exactly! Doon sa source ni Kuya Bal, yung nagsumbong kay Kuya Bal, doon sa nagsabi kay Kuya Bal. Marites yan. Nak ng pating. Diba? Kung sana man lang dapat kinausap ka na lang direkta. Diba? O kaya nang umingi mo na ng advice kay Ruel. Ruel, baka pwede naman. O pa-confirm na lang kay Daddy Donut to. Kasi medyo ano naman to. Diba? Pwede naman ganun. Bakit nakarating pa kay Kuya Bal? Diba? Kung talagang supporters ka ng Rochelle, pinag-isipan mo muna sana. Tama! Pinag-isipan mo. Yeah! Kasi sa ngayon, alam nyo kung sinong namumroblema? Oh! Sino? Nung binakbakan pa lang kami, Oh! Morales family, si Daddy Donut, namumroblema na yung maglangga. Sumagot pa ako. Diba? Alam nga naman hindi ako sumagot. Durog na durog naman kami. Exactly. Ako guys totoo lang, tama si Daddy Donut doon. Agree ako doon Di ba? At akala lang natin walang epekto, may epekto yun, especially kay Rachel. Morales sila guys Di ba? Di ba? Kaya nga, one kalingap, one family. Exactly. Pero bakit merong ganon? Di ba? Kasi alam mo yung mga ganyan, yung hindi na ni one kalingap, one family. Alam nyo guys, actually hindi naman magulo ang kalingap Hindi po. Alam nyo ano magulo? Yung mga nagpapagulo ang magulo. Maayos po ang kalingap. Totoo po yan. Ako baka sabihin, hindi po. Usapan lang, real talk lang. Ang nagpapagulo lang, ibang mga reaktor na balahura, yung mga fans na kulokoy mag-isip, at mga marites sa loob ng kalingap.
Sila naman nagpapagulo eh. Yung mga viewers pala, sorry. Mga viewers. No? Sila ang nagpapagulo. Mga nagpapanggap ng mga fans, hindi naman talaga. Nakikimarites lang. Sila talaga. Pero tutusin ang Kalingap, di po magulo eh. Pagtulong ang ginagawa ni Kalingap Rob. Ni Ruel Opalalag, ni Kuya Bal Santos Matubang. At iba pang mga Kalingap partners. Pagtulong tsaka good vibes na nga binibigay nila eh. Di ba? Hindi po magulo. Sabi lang, kiniklaim lang nila magulo. Pro issue. Hindi po. Depende na lang kung paano mo hina-handle yung bawat pangyayari. Ngayon ako, ini-educate ko lang kayo kasi ayoko naman dumating sa point na babakbakan ulit si Daddy Donut. Di ba last time binakbakan siya kaya nagalit nga ako eh. Di ba? Sabi ko, ba't yung binabakbakan si Daddy Donut? Eh, tito yan ni Rachel eh. Ang mapupuran yung Morales family. Anong gusto yung pinamumukha nyo sa Morales? Di ba? Oh. Eh kung tayo, no, inaano natin si Rachel, pinagtatanggulin natin, of course, yung mahal niya sa buhay. Sabi nga nila, pag nagmahal ka, di ba pag nag-asawa ka, sinasabi ko to eh. Kapag nag-asawa ka, hindi pa pwedeng ang mahal mo lang yung asawa mo. Hindi ganun, pati mahal nun, tsaka mahal nung mahal nun, mamahalin mo din. Eh si Daddy Donut, kamag-anak to ni Rachel. Of course. Kahit hindi niya sabihin, guys, ako pa sa sarili ko, I think bilang ano na rin, guys, bilang reactor, at syempre napalapit ako sa Morales family at sa Madubang family, kahit si Kalingap Awe, pagtatanggol natin yan, lalo pag may maninira, ganun din kay Daddy Donut, di ba? Ganun lang yung guys. Diba? Eh kami nga ni Bading Probinsyano eh, Oh. di ba? Nakikipaglaro kami sa mga K-boys, nakikipagkaibigan kasi kami. Oh. Nakikipagkaibigan kami sa Tama. mga K-boys, kila Kalingap Rob. Tuwing Miyerkules, Sabado, nakikilaro kami. Oh, di ba? Oh. Yan ang tama. Di ba? At totoo po yan. Nakikipag-basketball sila kay Kalingap Rob. Totoo po yan. Dahil nga, one Kalingap, one family. Yeah. Kahit nasa likod yun ng camera. Oh, di ba guys? Kahit nasa likod yun ng camera, Tingnan nyo nakikilaro guys kami ha. kila Kalingap Rob. Matagal to sinabi ni Daddy Donut, ngayon lang binanggit. Di kasi siya nagbida-bida eh. Pero, at nasabi niya lang ngayon kasi kailangan marinig ng tao. Di ba? Nagkukwentuhan. Mm. Tapos merong iba na pailalim, binibira ako. Ay, lako. O, sino na naman? Galit na naman yung iba dyan sa akin, galit na naman. Mayabang na naman ako kasi nagsalita ako. Doon talaga, Daddy Donut, pag nagsalita ka, mayabang ka. Anyway guys, puputulin ko na to. Medyo napahaba na ako isang oras ng video ko. Grabe talaga yung mga bawat pangyari. Pero guys, ako totohanan lang po. Ako po ay nakikiusap kay Daddy Donut. Kung maaari, syempre, depensa niya yung sarili niya. Okay lang yan. That's ma-justify niya yan. Diba? Supporters, OFW mga Pero sana, yung mga taong involved intindihin pa. sa nangyayaring kaguluhan o hindi pagkakaunawaan, Mahalaga sana po kausapin nyo na. Ngayon na. Huwag nyo nang palipasin mamayang gabi pa. Ngayon na. Lumapit kay Daddy Donut, kayo na magpakumbaba. Kung totoong ang hangad nyo dito, kung ba tayo na sa Kalingap, Kalingap dance. para gumawa ng mabuti. Kung hindi, at gusto nyo pa rin talaga magkagulo, bahala kayo. Pero huwag nyong idadamay ang Kalingap. Especially, Matubang family, Morales family. At sila Kuya Bal. Sila Kuya Bal, wala namang ano sa issue nyo eh. Tinatakil niya yan, kailangan niya. Leadership. Paglingap nyo sa Nakapokus lang yan sa pagtutulong eh. Sa pagtulong. Ngayon, kung nasa Kalingap kayo at talagang ipipilit nyo pa rin yan, talo tayo lahat. At kayo mismo ang unang talo. Maniwala kayo. Isipin nyo na lang mabuti. Walang mangyayari yung pride nyo. Ang pride, pinanlalaba, hindi kinakain. Anyway guys, kung may nasabi po ako mali, i-correct nyo po ako. Pero sa akin guys, nag-educate lang ako at gusto kong ipakita at i-justify yung mga sinabi ni Daddy Donut dito. At syempre, nasa inyo pa rin kung maniniwala kayo. At kung totoo man yung mga sinasabi ni Daddy Donut, ako agree naman ako sa ibang sinabi niya. Yun lang, kailangan lang talaga sila maging maingat. At tayo po, lalo sa lahat ng mga social fans, mag-iingat po kayo sa mga GC. Huwag kayo basta-basta naniniwala. Anyway guys, this is Berzanyo again at samahan nyo rito guys sa akin next video reaction. And to God be the glory guys. Bye-bye po.
Karamay nyo. Team Kalinga Dance. Team Kalinga Dance. Kuya Val, Kuya Val. Ate Edna Val, Ate Team Edna Kalinga Val. Dance. Ate Edna Val, Ate Edna Val. Kuya Rap, Kuya Rap. Dance, dance. Kuya Rap, Kuya Rap. Dance, dance. Jackie Rap, Jackie Rap. Dance, dance. Jackie Rap, Team Kalinga Rap. Dance. Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga, Team Kalinga Dance, dance.